Nagbabalik ang inyong VA sa bukid at your service. Sa panahon ngayon, napakarami na ng trabaho ang available online. Alam na natin yan. Pero alam ko rin na minsan, sa dami na ng option ay nakaka-overwhelm na. Kaya naman, for this video, isi-share ko sa inyo ang aking not just 10, but top 13 na mga trabaho na maaari niyong subukan online. And also, I will try my best po para ipaliwanag ito sa napakasimpleng paraan. Para hindi naman kayo agad mabulungan ng inyong inner voice na, halang hirap, hindi ko kaya yan. Familiar ba kayo sa inner voice na yarn? I know. O siya, kung ready na, let's dive in. Number 1, virtual assistant. As a virtual assistant, ang trabaho mo ay tulungan ang isang business owner or manager sa mga daily tasks nila. Pwedeng taga-sort ka ng emails or taga-answer ka ng emails. Pwede din namang taga-schedule ka ng meetings at mag-organize ng mga important information sa business nila. Or as in, parang kang sigurong admin assistant, kung dati kang admin assistant for example, sa isang company. Ito naman, virtual assistant lang kasi ikaw ay online lang, hindi on-site. Wala ka sa office, nasa bahay ka or nasa beach. Number 2, social media manager. And as a social media manager, ikaw ang magmamanage ng social media accounts ng client or ng business ni client. For sure, meron na kayong Facebook, familiar na rin kayo sa Instagram, pero marami pang klase ng social media manager, marami pang klase ng social media platforms na pwede yung business ni client ay merong mga accounts sa platform na yun. For example, Pinterest, TikTok, YouTube, pero YouTube is more on a search engine. Pero sometimes, yung ibang clients, especially startups or small businesses, yung YouTube ay usually ipinapamanage na rin nila sa social media manager nila. Especially kung cross-posting lang naman. For example, ng Reels or any video, something like that. Basta, ang mahalaga, alam mo yung goal mo as a social media manager, which is tanggalin yung gap ng business ni client sa mga online customers. So, dahil alam natin na nowadays, ang mga tao ay mas nakatira pa sa social media kaysa sa bahay nila, aalisin natin yung gap na mahirap ma-reach yung mga customers online. Dahil sa social media, madali na nating malaman yung demographics ng ating mga customers, kung sila ba ay babae, lalaki, matanda, bata, or ano yung age range, something like that. Kasi lahat ng mga metrics na yun or yung mga numbers na yun ay available sa mga social media platforms. So, as a social media manager, natatanggal mo yung gap ng business papunta sa online customers. Kasi nagiging madali yung communication at saka yung pag-a-announce ng mga important news or promos. So, ikaw as a social media manager, ikaw yung magpo-post ng mga pictures, videos, or could also be answering messages or magre-reply sa mga comments ng mga online customers or online followers nung social media account ni client. So, ayun yun. Ang dami ko nang nasabi. Pasensya na. Kasi I am a social media manager since 2016. So, kung meron kayong mga tanong specifically for this job, doon ako siguro maraming masasagot. Pati sa number 1, which is virtual assistants, kaya kong sagutin pareho yan, VA at SMM. And the other job siguro, I will just try my best to explain sa abot ng aking makakaya, pero hindi ako expert sa mga ibang jobs kasi ang meron lang akong experience since 2016 ay as a VA and as a social media manager. So kung may iba pa kayong question about it, feel free na i-message lang ako, baka sakaling alam ko ang sagot. Hindi ako expert, but I will do my best para po masagot yung kung may tanong kayo. Alright, so next. Number 3, content writer. Ang content writer naman, or ang mga content writers, ay sila naman yung nag-iisip at nagsusulat ng mga blogs. Siguro familiar naman kayo sa mga ganun, mga articles online na nilalagay sa mga website ng company. Ayun, sila yun. So usually, ang mga content writers, ito yung mga magagaling talaga sa English, mahilig magsulat, magbasa, at magaling sa storytelling. Ayan, sila yan, mga content writers. Number 4, graphic designer. As a graphic designer naman, syempre ikaw yung gumagawa ng mga images, logos, o nagde-design ng mga assets na gagamitin ng company para sa kanilang advertising. So, syempre, usually dito talaga yung mga creatives, di ba? Yung mga creative people, dito kasi magagamit yung creativity sa paggawa ng mga magaganda at mga professional looking visuals na makakaserve sa customers ni client. So, kung ang content writer ay mga storyteller ng company using words, ikaw naman as a graphic designer ay storyteller din naman using your creativity or in a form of graphics. Number 5, video editor. So, obviously, if you are a video editor, ikaw yung nag-edit ng mga videos na gagamitin ni client para sa company niya, for example, advertising, or even daily post for their social media accounts. Kung sa Facebook at Instagram, ang tawag dyan ay Reels. Kung sa YouTube naman, meron na din parang Reels, ang tawag naman dyan ay Shorts.
At yung mga short videos na trending din sa TikTok. So ayun, it's not just about editing the video. Dapat, as a video editor, updated ka sa mga current trends or editing style na nagkiklik or nakaka-reach or nakakakuha ng high engagement at the moment, ganun. Hindi lang siya basta editing. Dapat talaga siya ay, yun din, para din ngang content writer that is a storyteller using words, graphic designer, is like a storyteller through graphics. Ikaw naman ay also a storyteller using video. Dapat din well-versed ka sa iba't ibang video editing tools. At ngayon, meron pang mga AI video editing tools. So, yun, dapat palagi kang updated. Hindi lang sa mga video trends online, pati sa mga tools na available nowadays. Number 6, customer service representative. Ito naman, as we all know, di ba marami namang BPO companies dito sa Pilipinas, and usually mga customer service representative sila. So yun din yun, may freelance version din ng customer service representative. So laging depende sa business ni client or sa business style ni client. Kasi usually ngayon, kapag customer service representative online, parang kaya na daw ng isang social media manager. Kasi ang mga customer, kapag may reklamo or merong immediate inquiry, hindi na daw nila priority na mag-message, mag-seek ng chat support in a website or mag-send ng email. Although hindi naman sa wala nang gumagawa ng ngayon, meron pa rin naman for sure, pero hindi na siya yung top of mind dahil ang mga tao ay sa social media na nakatira. So usually, yung customer service or yung customer service representative na rin ay gumagamit ng mga social media platform para gampanan yung role nila as CSR. Kasi nga, kapag may problema, may tanong, or may reklamo, or anumang issue ang customer, basta meron kang social media account, yan agad yung pupuntahan niya para mag-seek ng help or mag-seek ng customer support. So, that is a customer service representative. Number 7, data entry clerk. Actually, nung nag-start pa lang ako, ang pumasok na sa isip ko na hanapin na work ay data entry. Para pa-type-type lang. Kasi yun ang akala ko. Tapos, noon nga naging VA na ako at nalaman ko na at na-familiarize ko na yung sarili ko sa iba't ibang klase ng trabahong available online, ayan, natutunan ko na hindi lang pala pa-type-type lang ang mga data entry clerk. So, kung gusto mo maging data entry clerk, mahalaga na well-versed ka sa iba't ibang tools to do your job effectively. Ano yung mga tools na yon for a data entry clerk? Dahil hindi ako data entry clerk, based sa aking experience as a VA, siguro alam ko yung mga basic tools lang na pwedeng gamitin, pero yung mga well-experienced talaga ng mga data entry clerk na baka may nanonood ngayon, for sure meron pa ang mga yan ng mga high-tech or mga next level tools. Pero yung mga basic tools na alam ko for data entry job, usually dapat pagtutunan yung mga spreadsheet softwares tulad ng Microsoft Excel, Google Sheets, ano pa ba? Mga database management systems. Siyempre, Microsoft Access, MySQL, mga ganyan. At lalo na siyempre, yung mga word processing software like Microsoft Word, Google Docs, like that. And also, syempre mga communication tools pa, mga OCR software for data entry software, something like that. Kailangan din familiar or well-versed ka sa cloud storage services. Syempre, dapat familiar ka kung ano yung Google Drive, Dropbox, ganyan. And also, time management tools, for example, Trello, Asana, yun, mga ganun. Madalas kasi iniisip natin na, naku, yung gusto ko maging data entry o kaya hindi na ako mag-aaral ng mga skills, mag-data entry na lang ako kasi doon, pa-type-type lang. No, wala pong ganun. Lagi pong pinag-aaralan ang mga bagay-bagay. Number 8, project manager. Bilang isang project manager naman, kumbaga ikaw ay like a team captain in a group. Or in a project, you are the team captain. Kasi di ba, in every project, there's a lot of moving parts. So, ikaw, bilang project manager, ang main role mo ay planuhin kung ano ang mga tasks na dapat gawin, sino ang mga taong kasali sa mga tasks na yon, at yung mga deadlines ng bawat tasks na yon. So, responsibility talaga ng isang project manager na makipag-communicate sa lahat. Kasi communication is key para masiguradong alam ng bawat isa ang role nila or ang mga tasks na assigned sa kanila at ang mga deadlines ng mga tasks na yon. At bilang project manager din, syempre, kailangan mo i-check kung ano na ang status ng bawat task na yon. So, sa madaling salita, ang isang project manager ay para bang conductor sa isang orchestra, parang gano'n, di ba? Sa isang orchestra, nakasalalay yung tamang tugtog o tamang tono, tamang oras, tamang tempo sa kumpas ng conductor, di ba? So parang ganun din yung project manager. So kailangan niyang i-monitor ang lahat para masiguradong maganda yung magiging resulta ng project. Next, number 9, transcriptionist. So, bilang isang transcriptionist naman, ang trabaho nito ay makinig sa mga recordings. Tulad ng interviews, podcasts, meetings, tapos i-type ko yung maririnig mo. Or not literally type kasi marami na ngayong transcribing tools na tinatawag. However, they are still tools. So, meaning, hindi pa rin perfect. Kaya kailangan pa rin ng human touch to double check the transcript para masigurado na accurate yung written document ng audio. So, usually, yung mga transcribing jobs ay pang mga content creators, ganyan, kasi usually gusto nila ng transcription ng kanilang mga content for also legal and medical fields, like in the legal industry, court hearings, deposition, that needs accurate transcription for record keeping, something like that, and also medical field,
kailangan din nila ng transcriptionists to convert doctor-patient recordings into written medical reports. It is commonly called medical transcription. So ayan, may mga jobs pa rin na ganito na nag-exist ngayon. Hindi na lang siya kasing high ng demand noon kumpara ngayon. Kasi nga, sobrang dami ng automation or online tools, pati AI tools, that would accurately transcribe audios daw. But still, laging kailangan ng human touch for double checking. So yun ang transcriptionist. Number 10, SEO specialist. Ang trabaho naman ng isang SEO specialist gawing madali para sa mga tao or sa mga customer na mahanap yung website ng business ni client kapag sinearch sa Google. So, ang ginagawa ng isang SEO specialist, ini-edit niya yung website para mas tumaas ang ranking ng business website ni client sa search result ng Google. So, ibig sabihin, mas maraming tao ang makakakita or madaling makasearch ng website sa Google, mas maraming possible na customers. Kaya sa simple salita, tinutulungan ng SEO specialist ang website na mag-stand out sa internet para mas maraming visitors ang makapunta sa website ni client. Number 11, web developer. Bilang isang web developer naman, ikaw yung gumagawa at nag-design ng websites para sa mga businesses. So, ikaw yung nag-aayos ng itsura at sinisigurado ng isang web developer na smooth ang takbo ng mga buttons, links, at iba pang features sa site. So, ang role na web developer ay isa sa mga pinaka-importanteng role sa digital marketing kasi ang website ang isa sa mga unang pinupuntahan ng mga potential customers online. So, kapag maganda at user-friendly ang website, mas nagiging professional ang dating ng business nila. Diba? Tapos mas madaling mahanap ng mga tao. Tapos pag maganda talaga yung website, kasi diba, parang tayo din, bilang customer, alam natin yung feeling ng website na parang scam at website na parang, uy, legit to business na to yung gano'n. Kaya mahalaga ang role ng isang web developer. Number 12, email marketer. So bilang email marketer naman, ikaw ang nagsisend ng mga emails na ginagamit ng company para makipag-communicate sa mga customers, syempre. So kadalasan, itong email na to ay naglalaman ng mga special offers o yung mga bagong products or services na pinopromote ng company. At ang goal ng isang email marketer ay mag-update ang customers sa mga latest happenings at makonvince sila na mag-check out ng mga products or businesses or courses o kung ano pa man ipinopromote ng company or ng business na yon through email. Kaya mahalaga ang goal ng isang email marketer kasi ang emails ay mahalaga para palaging connected ang business sa kanilang mga customers. And for number 13, the last but definitely not the least, bookkeeper. Bilang bookkeeper naman, sila ang responsible sa pagsubaybay ng cash flow or yung pera na pumapasok at lumalabas sa business. So inaayos ng isang bookkeeper at ino-organize ang mga financial records ng company or ng business para malaman ng negosyo kung kumikita nga ba sila or saan napupunta ang kanilang pera. Ganon. So maraming freelance bookkeepers ako na kilala na dating mga accountants sa corporate world na nag-transition into freelance bookkeepers. Meron din namang mga graduate ng financial management. Pero hindi ito limitado dun lang kasi marami din akong kilala na freelance bookkeepers na natuto lang sa pamamagitan ng online courses at experiences. So, basta may dedication ka sa pag-aaral ng bookkeeping skills at mga financial management tools like QuickBooks at Xero, for sure kaya mo maging successful bookkeeper kahit hindi ka accounting graduate. Uy! Nandito pa siya! Tinapos mo! Congratulations! You made it this far! Congratulations! Give him the money! Wala lang. Ganon, kapag pinursu nyo itong freelancing, medyo magkakasayad kayo. Pero worth it naman. Worth it! So anyway, in a serious note, congratulations. Kita ni Lord yung effort mo at naniniwala ako na ibinibless ni Lord ang mga nais ng ating puso. So, Now that you know some of the top online jobs you can try, so, for your assignment, sa na-discuss natin na 13 online jobs, pumili ka nga ng at least one that interests you. Then, so pag nakapili ka sa 13 online jobs na na-discuss ko, ilagay mo sa column gaya ng example na to. So, sa example na to, ang napili natin ay social media manager. Sa left column, ilagay mo yung job responsibilities. Tapos, sa right column naman ay tools na makakatulong sa'yo or tools na kailangan mong gamitin para magawa mo yung job responsibilities mo efficiently. Ganon. So, guys, example na to ha. Isa sa mga job responsibilities ng social media manager is creating post. Kaya sa tapat noon, ang nakalagay na tools ay Canva and CapCut. Kasi alam siguro naman lahat kayo or kung hindi man,
marami sa atin ay familiar na kay Canva, na alam natin na si Canva ay very, very beginner-friendly na tools where you can create visuals na napakaganda at napakaraming template na doon sa loob na yon. At si CapCut naman ay beginner-friendly din na editing tool. Although, pwede naman ng mag-edit ngayon ng video kay Canva. Pero, based on my personal experience, mas madaling mag-edit ng video sa CapCut, especially sa gaya ko na hindi techie in terms of video editing. CapCut is very straightforward and very easy to learn. Ayun, yung creating post and tools. Another job responsibility of a social media manager is scheduling posts. Siyempre, gumawa ka ng post, ipopost mo yan, right? Ay, bakit naman scheduling post? Kasi siyempre, bilang social media manager, dapat advance yung gawa mo. Lalo na dito sa Pilipinas, halimbawa, biglang mawalan tayo ng kuryente, mawalan tayo ng internet, din apektuhan yung social media presence ng client mo. Dahil sa mga ganong pagkakataon, na napakadali naman maiwasan, na kung may advance ka na schedule na post, ay kahit pa mawala ng kuryente si Batelic o si Meralco, mag-alboroto si Converge or si PLDT or ano pa man, alam mo na na-secure mo yung post ng client mo para sa araw na to or hanggang bukas. Usually, kami mga social media manager we suggest na at least 5 to 7 days advance. Plus, another thing, bakit kailangan i-schedule yung post? Kasi gaya ko, ang lahat ng clients ko ay international clients. So, yung client ko na sa New York, kung may ipopost sa account niya at 12 p.m., that's 12 a.m. for us. Di napuyat pa tayo, magpo-post ka lang. Samantalang, pwede mo naman siya i-pre-schedule, tapos magpo-post na siya mag-isa niya. Alright? Ang dami ko na namang sinabi. So, yon. So, sa job responsibility na scheduling posts, doon sa research nyo, makikita nyo yung mga scheduling, makikita nyo yung mga social media scheduling tools like Buffer, Later, Hootsuite, Zoho, at napakarami pang iba. Wag magugulat agad ha, kasi parang, hala, ano tong buffer na to? Ano tong Hootsuite na to? Siyempre, kung ikaw ay bago pa lang nag-aaral ng freelancing, marami ka talagang maririnig na bago sa pandinig mo. Which is, hindi mangyayari yon kung hindi mo ginawa yung paglilista na yan. Kaya napakahalaga na gawin natin yung assignment. Kasi dahil sa ginawa mong paglilista na yan, malalaman mo ang mga bagay na hindi mo alam. Correct? Kasi para sa akin, ang pinakamahirap lang matutunan sa mundong ito ay yung hindi mo alam ang hindi mo alam. Dahil kapag alam mo na ang hindi mo alam, syempre mas madali nang matutunan at malaman. Right? Say, tongue twister yarn! Alright! Ang daldal ko na naman. So, sana malinaw po ang explanation ko sa assignment nyo. So now, set a small goal for yourself and start applying what you've learned today. Palagi nating tandaan, ang sabi ng aking ninong na si Zig Ziglar, you don't have to be great to start, but you have to start to be great. Muli, ako ang inyong VA sa bukid, from the farm to your screen. Keep growing and keep going! Kita-kits sa next video! God bless you!